At meron din pong ginawa si Congressman Manila Abante na pagtutol tungkol po doon para ibeto yung panukalang batas noong 2023 na kung saan sa usapin pregnancy na yung parang mga babae na nabubuntis na kung saan na hindi dapat talaga dahil karamihan ng mga nagiging biktima po dyan ay puro kabataan. Napakahalaga ng ating kabataan. Dapat ilayo sila sa mga ganyan. At higit sa lahat, mabuti na lamang meron tayong isang congressman na Benny Abante at ito po ang kanyang mga dahilan kung bakit siya ay tumututol sa panukalang batas na ito na para ibeto ni Pangulong Marcos. Manila 6th District, Congressman Benny Abante sinuportahan si Pangulong Marcos laban sa panukalang 10 pregnancy bill. Buo ang suporta ko sa Pangulo na ibito ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Kung hindi babaguhin, sa katunayan na naniniwala ako na hindi dapat isabatas ang panukalang ito. Ito ang sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na mapagwawatak-watak sa panukalang ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa karapatan ng Christian besides on education. Base sa mambabatas, iniisip natin ang solusyon sa problema ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan, lalo na ang mga sementure minor de edad. Gagawin natin ito sa paraan hindi labag sa karapatan pantao, lalo na at iba-ibang pananaw ang bawat relihiyon. Ako ay naniniwala na ang panukalang batas na ito ay lalabag sa religious of freedom of faith beside educational institute, kagaya ng Baptist school and Catholic school, the moral and doctrinal teaching patungkol sa human equality and reproductive health, and forcing him introduce sex education and reproductive health program contradict. Deeply help defeats isang paglabag sa kanilang karapatan. Ito ang sinabi ni Congressman Abante, the founder of Metropolitan Bible Baptist Church and Methodist. Magandang araw po mga kaibigan. Alam niyo po kanina may napanood ako at nabasa na kung saan itong si Manila 6th District, Congressman Bienvenido Benny Abante, na tila hindi nakapagpigil sa kanyang sarili at naglabas po siya ng kanyang saloobin about po sa mga pinagsasabi na mga kinukuda laban sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam niyo po, napakaganda rito nagpapakita na kahit siya isang politiko, siya ay tao normal na hindi maiiwasan na ipagtanggol niya rin ang sarili niya. Kaya, napakaganda rito na pinapakita lamang na may karapatan din siya na itayo ang kanyang sarili. At higit sa lahat, siya po ay tao lamang din. Hindi kagaya ng iba dyan na maiingay kagaya ng ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi ko mawari. Kasi pumutak na pumutak kagaya ng ginawa niya na nagpapasaring sa Marcos administration, pero ito, sinagot siya ngayon ni Manila Congressman Benny Abante. At ito po'y makikita natin sa article po na to. A while ago, Congressman Romy Acop asked a question to the Philippine National Police on the issue of how many thousands of those na nanlaban, ano. In fact, in our last Quadcom hearing, Mr. Chair, binanggit ko pa nga na if there are more than 7,000 na mga biktimang nanlaban, there should be more than 7,000 also evidences of that in the crime lab of the Philippine National Police. So I do not know if they have actually a data on that, no? Because I have even mentioned here
our last hearing that we ought to make an ocular inspection to the crime lab of the Philippine National Police to find out if there are indeed more than 7,000 evidences, whether it be firearms or mga patalim yan, no? So that we'll be able to know kung talagang itong mga taon to nanlaban to. Now, if the Philippine National Police would assume that there are more than 7,000 nanlaban, therefore, there must be more than 7,000 evidences that the Philippine National Police has. If not, then yung mga kulang ang mga ebidensya, hindi nanlaban yung mga yan. Sapagkat alam ko naman na yung mga evidence na yan, I'd like to ask the Philippine National Police, di ba? Pag kayo nag-lock up ng mga, for example, like ito, ang ginamit nito ay paltik, ang ginamit nito ay 45 o 38. Meron niyang nakalagay kung anong taon yan at kung sinong pangalan nung napatay na yan. Di ba? Am I right, Major General? Yes, sir. Yes, Your Honor. It's all in the disposition of the forensic group, Your Honor. Of the crime lab. Who is the head of the crime lab right now? Right now, Your Honor, is Police Brigadier General Sembrano, Your Honor. I'd like to make a motion, Mr. Chair, that we invite the head of the crime lab to appear in the next committee Quadcom hearing so that he will be able to give us the data or explain to us the evidences that has been in the crime lab, Mr. Chair. So I move. Maganda po yung sinabi ninyo. In fact, nung iniimbestigahan po itong sinimulan natin sa Committee on Human Rights, ay napag-usapan na po yung Truth Commission. Ngayon po ito'y inulit ni Congressman Paduano na magkaroon tayo ng super body to actually investigate on this. At ito iniisip na namin, at hayaan nyo, Reverend Noel, pag-uusapan po namin ito ng Quadcom tungkol po sa Truth Commission sapagkat nais po nating ipagpatuloy itong investigasyon na ito sa EJK kahit na po matapos ang kongresong ito. Sapagkat June 30 po, bago ng kongreso, 20th Congress na. Oo. At nais ko sana, kahit na po bago ang may bago ng kongreso, na kaming dalawa na lang po ni Congressman ako ang may iiwan, may pagpapatuloy po namin itong Quadcom na ito. Pero between that, siguro po before we actually complete our investigation, that we now would like to really create a truth commission on this or a super body that would continue to investigate. Ano? So, do we have any other witness here or source speaker that have not spoken yet? And we would like him to also speak and give us their view on the matter. Mahirap talagang namamatayan, lalo na wala pong hustisya. But of course, we need to find out yung po sa ating mga kapulisan kung ano po yung ginawa po nilang aksyon. No? We have received the copy of the update of that killing incident doon po sa Arayat. At kung hindi ako na magkakamali, konsehal po kayo ng bayan, ano po? Napatay po si, nabaril po siya noong August 11 po. 11, 2024. Last year lang po to, no? Opo, Last year lang po. August 11. Opo. At okay, incumbent na pala siyang kapitan nung tumakbo po siya pala siya ng mayor. Noong pong 2004. 2004 siya tumakbo. Opo. At sinong kalaban po niya sa pagtakbo? Bali, 7 po sila noon. Hmm. 7 po. Yung incumbent ba nagkalaban sila? Opo. Nagkalaban Mayor din po Bon sila. Opo. Okay, siguro pakinggan po natin sa sa provincial director siguro, no? Para at least mabigyan po kami ng update kung ano na pong nangyari sa kasong ito. Recent lang po to, August Yes, 11, 2024. Sige, you are Your Honor, recognized. Mr. Chair, good morning po. I'm Police Colonel J.D. Mandal, the Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office. And yes, the incident was happened on August 11, 2024 at 8:30 p.m. So
nag-create po tayo ng SITG in order for para po mabilis natin na ma-imbestigahan, ma-solve po yung case ng kay Chairman Lumbang. And based on the investigation conducted by the investigation officer of the case and the chief of police of Arayat, we have already identified one of the suspect. But however, constantly po nakikipag-coordinate po yung ating IOC kay Ma'am Lumbang, and nasa kanya po, humingi po siya ng documents for her to review her affidavit para po maisampa na po natin yung kaso. But however, hanggang ngayon po, hindi pa po ata nakakapag-decide si Ma'am Lumbang para po makapag-file ng kaso. Okay, siguro pakinggan po na natin si Konsehala Lumbang. So, Opo. you are recognized, ma'am. Yes, sir. Sir, andito po yung kanilang binigay na papel. Actually po, pinuntahan po nila ako noong session day po namin. Pumunta po sila sa office, dala-dala po nila nito. Sabi ko nga po, basahin ko muna. Nung nabasa ko po, sir, ay bago po kami nagkahiwalay dun sa office ko po, nasabihan ko po sila na pwede ko po bang makausap itong sinasabihan po nilang nakausap nila. Siyempre, dito po sa papel kasi dito, ako po'y magpipirma, ako po'y sasang-ayon sa taong nakuhanan po nila ng impormasyon. Siyempre, sir, ako po, gusto ko rin po na magawan po na resulta talaga ang pagkamatay ni Mel. Siyempre, kami po humihingi po talaga ng yung totoong gumawa sa kanya, yung totoong bumaril. Sa mga nakaraang araw po, hindi po sila nagko-comply dun sa pinag-usapan namin na pwede ko po siyang makausap, pwede ko makaharap. Alam ko po na sinasabi nga po confidential, pero siguro po sa parte po namin na pamilya, gusto po namin makaharap. At bago po ako pumirma, nasasang-ayon sa mga nakalahad po dito na salaysay nila, gusto ko pong makaharap. Yun lang po yung hinihingi ko po sa kanila na hanggang ngayon hindi po nila naaano po sa akin na haharap po, sir.